So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. Okay? So wala namang bago. Sagutin ulit natin yung mga katanungan ninyo sa comment section. Baka at this moment of time, nasa hilera na ng mga katanungan na sasagutin ko ang inyong katanungan. Kaya mga kamanok, tumutok lang kayo at sana tapusin nyo yung video ito hanggang huli. Sigurado ako kahit hindi mo to tanong, may matututunan ka na maaari mong i-apply sa manukan mo. Hindi man ngayon, pero pagdating ng araw. So, simulan na natin mga kamanok ang ating katanungan na galing sa inyo. So, ito'y tungkol sa vaccination. So, ang katanungan ni Prank Gaming 7272, pag ganyan na ang programa idol, hindi na ba tayo magpa-follow up pa ng kahit na anong vaccine pagdating sa mga stags? Okay? So, pagdating sa stags mga kamanok, nagpa-follow up din po tayo. Pero ang ipina-follow up ko lang dyan is Coryza vaccine. Okay, bakit po Coryza vaccine? Kasi nawawala po o bumababa po yung effectiveness ng Coryza vaccine habang tumatagal. Every 6 months, dapat mag-follow up tayo or mag-booster tayo ng Coryza vaccine. Makakatulong po yan upang mas tumaas yung kanilang protection pagdating sa pabago-bagong panahon. Okay, minsan kasi umuulan, umiinit, so dyan bumababa ang immune system ng manok. Pero kung sila is mabibigyan natin ng booster ng Coryza vaccine, kahit magpabago-bago ang panahon, makaka-adapt po. Okay, makaka-adapt, hindi po sila kaagad-agad magkakasipon, magkakasakit. So next, hanap tayo dito ng katanungan. Ito galing kay Mar Sinokbit. Ayan, so papaano po magpagaan ng manok po idol? Okay? Pagdating naman sa pagbabawas ng timbang, o kung gusto mo maging naturally na gumaan yung manok mo, ito yung ituturo ko sa iyo. Okay? So, yung fermented Jackie oats, bakit lagi kong bukang bibig to? Kasi ito po yung ating ibinibigay sa ating mga alaga para maalis yung ekstrang taba. Alam niyo mga kamanok, yung bigat ng manok, yung moisture ng manok, yan po ang nakapag-contribute ng timbang ng bigat. Okay? Tingnan nyo yung mga 45 days mga kamanok. Okay? Tingnan nyo yung mga 45 days, only water. Tapos ang pagkain nila is yung mga crumbles. Sinong hindi tataba dyan? Kaya may mga sapola yan ang bibigat ng mga yan. Pero yung 45 days, pakainin mo ng Enerton. Kakainin din yan. Haluan mo ng fermented Jackie oats, gagaan yan. Sigurado ako mga kamanok. Kahit po only water yan, gagaan at gagaan yan. Maniwala ka. Lagi niyong tatandaan mga kamanok na ang pagbigat ng inyong mga manok ay nakadepende, okay, sa moisture na inyong ibibigay. Yung iba, kaya nga kayo nakakahawa kayo ng mga manok na malaki ang katawan pero napakagaan. At makakahawak din kayo ng mga manok na ang payat pero ang bigat. Okay, hindi ganun kaganda ang build ng katawan pero ang bigat. Dahil po yan sa kanilang moisture content. At ang moisture content, nagbibigay po niyan is mga pellets, mga tubig, okay? Yung mga watery na pagkain na inyong ibinibigay. Okay? So, yun po mga kamanok. Gamit po kayo ng fermented Jackie oats. Pwede pong maglagay din kayo ng toppings na kamatis. Makakatulong din po yun. So, nakakapagbawas din po yon ng extra taba ng moisture ng inyong mga alaga. Tapos, mas medyo itaas nyo ang dami, okay? Ang dami ng corn. Sabihin na natin na ang pellets nyo is 40 grams, ang carbs o yung inyong mais is 60 grams, is 40%, 40% ang pellet, 60% ang corn. Tapos mag-add kayo ng konting fermented Jackie oats, sigurado ako, mas gagaan yan. Okay? Gagaan at gagaan yan. Walang taba ang manok. Okay? Sigurado ako, wala talaga magiging taba yung manok at magiging bulto ang katawan ng mga yan. Maniwala kayo mga kamanok. Okay? So, next, hanap pa tayo ng katanungan dito. Naglala kasi yung cellphone ko, kaya nahahang up tayo. Okay, so from Don Lorenzo. Ayan, so idol, ano po ba ang dahilan pag yung manok bigla na lang nanghina
at parang lasing. Okay? Parang lasing pero mabilis namang kumain at magtunaw. Okay? So, bigla na lang nanghina at parang lasing. Baka po yan ay Marex. Okay? Pag Marex kasi, bigla na lang siyang hindi tatayo, tapos pag tumayo, para siyang kangaroo, tatalon-talon lang siya. Okay? Possible po yan. Or po pwede rin limber neck. Okay? Pag limber neck naman, yung kanyang itsura is parang nakatwist yung kanyang leeg, pero magana siyang kumain. Okay? Pagka ganyan mga kamanok, isa-isahin natin pagka hindi po siya makatayo, nalulumpo, pero maayos naman siya, healthy naman siya, wala naman siyang sakit, kumakain naman ng maayos. Pag ganyan, herb bolts ang ating ibigay. Tapos, samahan nyo ng konting saging sa kanyang pagkain, which is source of potassium, para magkaroon ng strength or ng energy yung kanyang mga tuhod para siya ay tumayo. Okay? So, kung limber neck naman, yung nagtutwist ang leeg, so, ang ibibigay nyo po dyan, herb ox din. Okay? Kasi po, yung mga ganyan, nakakakain po yan ng mga decay na halimbawa, palaka, yung ganyan, di ba? Yung mga na-decompose na palaka, nakakain, natutuka po niya. Yung mga sabaw niyan, di ba? Yung po yung nakakapagbigay ng twisted neck sa inyong mga alaga. So, huwag kayong mag-alala. Pag binigyan niyo po siya ng herb bolts, muli pong magiging maayos yan. Nangyari na po yan sa akin, na-experience ko na po, at ang laking tulong ng herb bolts pagdating sa ating mga manok na may limber neck at Marex. Okay? So, next, hanap pa tayo ng katanungan na ating sasagutin dito. So, mga kamanok, mag-comment lang po kayo kung kayo ay may naiisip na katanungan, pag-usapan po natin yan. Okay? Ito naman galing kay Renz Guardacasa. Again, okay? So, Idol, good evening. Tanong ko lang po, ano po sana kung ano yung magandang vitamins at patuka para mapabilis ang paglugon? Salamat po at God bless, Idol. So, pagdating naman sa paglulugon, for example, halimbawa, nag-start na siyang maglugon, gusto mong pabilisin. So, aalisin mo, ika-cut off mo yung pagbibigay ng pellets. So, kailangan nating i-dry up yung manok, bigyan natin siya ng mais. Okay? Mainit sa katawan ng mais. So, kapag medyo mainit sa katawan ng mais, manlalaglag po yung kanyang balahibo. So, which is part po at natural po yung paglugon, mas mapapabilis po. Huwag niyo pong liliguan yan. Huwag niyo pong liliguan yung manok na naglulugon. Kasi possible, ma-stop or maantala yung paglulugon, muli pong gumanda yung balahibo. So, masyadong magtatagal. Okay? Kailangan mais lang po ang ibigay ninyo sa kanila para po mas mabilis po ang paglaglag ng kanilang balahibo. O kaya naman, liguan nyo sa tubig na may asin. Okay, after nyan, hayaan nyo lang po, i-range nyo po kung maaari, kung maganda, para po sa ganun mabilis po yung transition ng pagpapalit o pagbibihis ng inyong mga alaga. Okay? So, next question. Okay, from Justin Tumesa. Ayan, so boss, ano ang pinaka-recommended na vaccine para sa walang budget? Okay, ang recommended vaccine para sa mga walang budget is Lasota. So kasi overall vaccine to Pwede nyo po itong ibigay sa inyong mga alagang mga manok dyan. Pero yung mga sisiw, mga day old, wala akong may recommend na budget meal na vaccine kasi kailangan talagang dumaan yan sa start-off na vaccine hanggang sa huling vaccination. Kailangan kumpleto. Okay, kasi weeks by weeks, maaaring dapuan ng sakit ang mga manok ninyo. Kaya nagkakaroon tayo ng programa pagdating sa pagbabaksin kasi nga po, hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng sakit. Meron lang tayong sinusunod na practice para maiwasan yan. Okay, kagaya ng NCDB 1B1, kailangan day 1 makapagbigay tayo niyan. Yung Falfax, kailangan day 20 makapagbigay tayo niyan. Yung NCD Lasota, kailangan day 14 makapagbigay tayo niyan. Yung Coryza vaccine, kailangan 1 month makapagbigay tayo niyan. Diba? Kailangan po natin weeks by weeks nung vaccine na yon. Pero kung wala tayong budget, sorry to say, pero may skip natin yon.
Pero kung ang alaga mo dyan is malalaki na, tandang na, inahin na, manok na talaga, pwedeng magbigay ka lang ng NC de la Sota para sa protection ng lahat ng manok sa bakuran mo. So, yun lang mga kamanok. Sana makatulong sa mga nasagot ko katanungan. Mag-comment naman po kayo kung mapapanood nyo yung video ito. So, paano mga kamanok? Kung may katanungan, mag-comment lang. Pag-usapan natin sa sunod na video yung gagawin ko. So, paano mga kamanok? Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.